Mr. Chairman. Yes, Mr. No, President. just as a lawyer, kumpanyero, and you as a practicing lawyer, no, hindi ba mali yung procedure ganon? Kasi ang alam ko sa custodial investigation, the person under investigation has the right to choose his lawyer. At kailangan all throughout the custodial investigation, present yung lawyer niya. Hindi pwedeng sabihin ng piskal, ng police, ng NBI, o ng kung sino man, papakita muna namin sa iyo. You're there to advise them all throughout that procedure. Tama po ba ako? Tama po yun, Senate President. Yun po ang sinabi ko. I cautioned the NBI investigator about that. And inadmit nila na alam din po nila yun dahil abogado rin sila. Kaya ako naman, para hindi nila masabing obstructionist po ako, ay pinayagan ko po sila interviewin isa-isa na walang kasamang abogado, but with the condition na pag natapos nila, bago pumirma yung interviewee, ay basahin ko po muna at kasama ako sa pipirma. Ay hindi po yun na sinunod ang ilan sa mga NBI investigators. I'll ask the follow-up questions later on so that we can fast. Thank you, Mr. Chairman. Pero Atty. Baligod, nung ibigay mo itong kopya sa kanila ng pinagsamang sinumpang salaysay, wala naman silang sinabi sa iyo na yung pinagsamang salaysay na yun sa kanyang kabuuan ay hindi nila sinabing walang kwenta, hindi nila sinabing walang saysay. Wala naman po silang sinabi as to the value of the affidavit. Kanya lang gusto nilang isa-isahin. At ipinaliwanag ko nga po na itong pinagsamang sinumpaang salaysay is a common practice when more than one witnesses know similar facts. Palagay ko po ay medyo nagkamali si Ombudsman doon dahil noong PDAF investigation nga po ay ganun talaga ang proseso. In fact, pwede silang mag-action sa isang anonymous na complaint eh. So, ang proseso po talaga sana dyan ay merong reklamo, pwede po nilang i-refer sa kanilang Field Investigation Bureau. I think there are 6 or 7 bureaus na makakandak po talaga ng ganon, question and answer, no? Bago gumawa sila ng isang salaysay. And I am proven right po with regard to that procedure dahil a few days ago, I received a letter from the Office of the Ombudsman na ganun yung gagawin ng proseso. Kaya sa June 11 po, nag-invite sila ng isa at pinapasamahan nila sa akin. Sa June 15, isa umaga, isa sa hapon, at pinapasamahan din po nila. And tama po yung proseso na yon. Yung unang sinabi ng Ombudsman na proseso nila ay nagkamali po siya noon. Salamat po. Bago ko ituloy ang aking pagtatanong, let me acknowledge our colleague, Senator Loren Ligarda. Thank you. Good morning, Mr. Chair, Mr. President. Thank you very much. Mr. Chair, may I just make a comment on the earlier statement of Senator Pia Cayetano, if I may? Mr. Chair, yes, you recognize me, right? Yes. I am not AI. I'm alive, and I'm present. Opo, in-acknowledge ko po na hindi kayo AI dahil Oo. kilalang kilala. Umari ko po kayo, kaya alam ko Opo. po, kilala ko po kayo. Ako po'y nando bilang Senate President pro tempore at membro ng 24 men and women na Senado. At ayon po nga sa sinabi ni Senator Pia Cayetano, so nandito po tayo sa ating pandinig. Kasi may nagtatanong kung nasaan. So hindi AI, buhay na buhay, sa awa po ng Diyos, at hindi nag-resign. At simple lang po, kung merong 13 na boto na kakapagbigay at iba po ang iboboto, I would be more than willing to yield my position. Been there, done that. Just like 2022, President Mig Subiri, I was pro tempore, and we were ousted by Senate President Chis Escudero and Senate pro tempore Jinggoy Estrada. I more than willingly gave my seat. So just to make it clear, never po tayo nagkakapit ko sa anumang posisyon. Pwede po ko para ipakita na nandito po tayo at hindi pa po tayo nagre-resign sa ating posisyon. At yan naman ayon sa Rule 2, Section 2 ng Senado. Salamat po. Patuloy ang inyong hearing. Ako po'y makikinig sa ating mga bayani na nandito po ngayon. Salamat. Salamat po, Madam Senator. Atty. Baligod, pakikita ko sa iyo yung kopyang ibinigay sa akin at sabihin mo sa pagdingin ito kung itong dokumentong ibinigay sa akin ay kapareho rin nung isinabit mo sa opisina ng Ombudsman. Pakibigay.
For the record, the President, Attorney Baligod, comparing the document I handed him with the document that he furnished the Office of the Ombudsman. Mr. Chair, before I respond to your request, let me make a statement that salamat po sa tanong nyo na ito. Dahil alam ko po na may umiikot noon sa social media na claiming na yun yung affidavit ng 18 ng mga dating sundalo. At nakita ko na maraming mali, may mga dagdag, bawas, at yung maling affidavit po na yun ang ginamit ng ilang mga mambabatas sa kanilang reklamong libel at cyber libel sa amin. Ginamit po nila yung hindi notaryado, hindi pirmado, at may mga intercalations na affidavit po. Well, Attorney Baligod, Mr. President, and colleagues, is comparing the document. Let me acknowledge the presence of Attorney Rui Rondain, who voluntarily presented himself before this committee. You might be able to ask him questions later. If he so desires, he will be able to answer it. Thank you. Mr. Chair, except for the pagination and the contents of a specific page, meron pong pagkakaiba, no? Like for example, in page 12, sa amin pong simite sa Office of the Ombudsman, sorry. Your Honor, I withdraw my initial statement and I confirm that these are the same. No? Pareho lang. Opo, hindi ko nakita kasi yung isang page kasi nakalimutan ko yung salamin ng sasakyan. Okay. Pero Thank you for confirming copy that I received is similar with the one that you submitted to the Office of the Ombudsman. Kasi po dahil wala pa naman kaming hawak na mga individual na maaaring ipagawa namin sa inyo. Attorney? para po hindi tayo magkalito po, bibigyan na lang po namin kayo ng photocopy of what we submitted to the Ombudsman. Nag-prepare po kami ng kopya para sa inyo. For the record, again, Attorney Baligod gave the chairman as well as my colleagues in the committee a copy of the pinagsamang salaysay of the 18 ex-soldiers. A copy that was submitted to the Office of the Ombudsman sometime in February 2026. Binasa ko ito, Attorney Baligod, at ang nagbigay sa akin ng malaking atensyon ay yung napakaraming deliveries ng mga maleta na nakalitrato pa dito sa inyong sinumpang salaysay. Initially, pwede ko bang malaman sa pamagitan ng pagtatang kamay ng mga nandito, mga ex-soldiers, sino-sino po inyo ang nakapag-deliver o nag-deliver ng mga mali-malitang salapi sa mga bahay o lugar na sinasabi nyo na pag-aari former Speaker Martin Romualdez? Pakita lang po ang kamay. For the record, Mr. President, halos lahat po ay personal na nakakaalam na silang lahat ay nag-deliver ng mali-malitang pera sa bahay o sa mga lugar na pag-aari ni former Speaker Martin Romualdez. Salamat po. Mr. Chairman. Yes. Sorry to interrupt. Marami pong media sa labas ayaw papasukin. Makiusap ulit ako sa staff kung mismong bababa.
Sa pagkaalam ko, may freedom of press pa naman at hindi nyo naman pipigilan. Nandito lahat ang ating mga kapatid sa media, nandito lahat ng camera. So, pagbigyan natin lahat ng stasyon at lahat ng outlets, may pabi, tingnan kung sa gate daw, pinakita sa akin picture, ayaw papasukin. Nag-issue kasi po si Senator Win Gatchalian ng 10 o'clock, uwian na. Sabi nila gusto nila magtrabaho, pero 10 o'clock gusto nila uwian na. So, tutuloy natin to, Mr. President, Mr. Chairman, but sana nga po, huling panawagan na to, na lahat ng gustong mag-attend, basta't maayos lang, payagan po nilang papasukin. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chair, may I recognize for a few seconds of preliminary statement before you start asking questions directed to the 18 former soldiers? Yes, that is supposed to be the one we'll ask you to do because you need to identify them, their circumstances, kanino sila nagtrabaho at kung paano nagawa itong pinagsama-samang salaysay nito. Please proceed. Okay. Salamat po, Senator Marcoleta. Dagdagan ko na lang yung gusto sanang sabihin kanina, but it will take me a few 2 minutes lamang po. Dalawang reason kung bakit nandito kami ngayon sa harapan ninyo. Ang unang rason po ay lahat naman tayo, galit tayo sa magnanakaw, no? Hindi, ang unang reason, pinatawag namin kayo rito. Opo. Para tumestigo kayo personal at marig ng buong sambayan ng Pilipino, ang sasabihin ninyo, dahil palagay namin, malaki ang may contribute ninyo sa ikalulos ng problema natin Opo. na ayaw pong lutasin ng naunang leadership ng Senado. Okay. Ang pangalawang rason na nandito kami ay dahil nga po sa inyong paanyaya bilang chair ng subcommittee ng Blue Ribbon Committee. Nakatanggap din po kasi kami ng isang email kahapon galing sa allegedly sa opisina ni Senator Erwin Tulfo claiming to be new chair of the Blue Ribbon Committee. At kagabi po ay nag-usap kami and we decided to honor the invitation of the committee as chaired by Senator Cayetano and as chaired by you as the chair of the subcommittee. Dahil po, sabi nga ninyo kanina, ay mali yung proseso kahapon. At kanina lang po namin nalaman talaga na yung pagnanakaw pala ay habit forming. Dati ay nagnanakaw lang sila ng pera sa kaban ng bayan. Ngayon, o kahapon, ay meron ding nagnakaw ng kapangyarihan. At kanina lamang po, pagpasok namin ay gusto rin nilang nakawin ang katotohanan at pagtakpan ang katotohanan sa ating mga kababayan tungkol sa pagnanakaw na ito. Kaya sabi ko nga, habit forming pala ang pagnanakaw. Ito pong affidavit nito ay isinagawa ng mga sundalo pagkatapos ng ilang meeting. No? Kailangan ko po silang tanungin sa kanilang mga nalalaman. At yung nandito po sa kanilang pinagsamang sinumpaang salaysay ay parang bintana lamang po kung ano ang nalalaman nila. Marami pa po silang alam na hindi namin inilagay dito at sinadya ko po na hindi ilahad-lahat because I just wanted concerned agencies of government to look to their allegations. Parang imbitasyon lamang. At gusto namin sa isang formal na investigasyon sana ilalabas ang lahat po. Marami pong wala dito. At halimbawa nga po, pardon me if I touch the sensitivities of some. Especially nandito po ang isang ginagalang nating babae na miyembro ng Senado na ito. Pero halimbawa po, personal na witness ng mga sundalong ito, isang miyembro ng ating Senado ay engaged sa human trafficking, namimili siya ng babae. At ipinapakpan ng mga sundalo sa kwarto na nandun, yung kasamahan po ninyo. Attorney, sorry ha. Ang problema kasi karamihan ng Senado, lalaki. So pag hindi mo sinabing pangalan, baka hindi kami makauwi buhay sa mga asawa namin. So banggitin mo na sino. Masasabi ko po na wala dito. Okay. No? And in due time po Okay, in due time, basta't may personal knowledge ha, basta't hindi marites. Go ahead. Pero as much as possible, Mr. Chairman, yun ang request ko. Wala tayong sasabihin na hindi personal knowledge. Pangalawa, pag sinabi ng meron ganito sino, para mapagtanggol niya sarili niya. Inuna lamang po kasi namin itong pagnanakaw, no? Pero yung ibang mga krimen na nalaman namin, ay sabi ko nga, in due time, dahil nakita po namin na ang sitwasyon ng ating bansa ngayon ay delikado pag ikaw ay magbunyag ng isang katotohanan. The executive now has control practically of Congress. And Sorry to interrupt, Sir President, Mr. Chairman, I'll take a leave. Ayaw papasukin pa rin yung ibang media, bababain ko na lang muna.
Yes, apropos of that, Senate President Alan, please, nahack po yung website yata ni Chairman Marcoleta at hindi na lumalabas. May lumalabas na nagda-dumps, nahack po yung kay Yung Senator Facebook? Marcoleta. Yes, at hindi siya makapag-livestream. May taong nagda-drums, yun na lang ang lumalabas, nakakapagtaka. Ikalawa, bago kayo sa Senate President Alan at saka kay Chair Marcoleta, ibig ko lang tanungin, bakit po narito ang DILG Secretary John Vic Remulla? Pinagtatakahan ko po dahil ang pagkaalam ko, ang tanging security lamang sa atin ay ang OSAA. Sino ba ang nag-request? Kasi di ba kailangan magtimbre ang PNP, napakarami po nila. Yeah, well, Mr. Chair, we just assume regularity. But we'll find out. No, we'll find out. There was news kanina na ni-request siya to be here by Senator Win, but as we said, Senator Win has no authority. It is the Senate President who has authority over the corridors and premises of the Senate. Having said that, I assume good faith, but puntahan ko lang yung media kasi malapit na yung testimony ng ating mga kasama. Kaibigan po naman natin si Secretary John, subalit maraming nagtatanong kung local government unit o LGU na lamang Senate. Yun So for lang. the record, pinapapasok na rin. Thank you for that question, Madam Amy. I'll find out. I just have to take stock. Ilan sa ating mga empleyado ay susunod pa sa legitimate Senate President at ilan ang gustong sundan yung nangyari kahapon. Thank you for that, Mr. Chairman. Sorry for that interruption. Ako hindi ko na pinagtataka kung nawa nila dun sa aming Facebook page yun. Paulit-ulit ko kung sasabihin sa inyo, lahat po ay gagawin nila. Huwag lamang matuloy ang pagnig na ito at sa anumang paraan ay talagang gagawa sila dahil nga sa kanilang pagtatakip. Wala pong ibang issue pagtatakpan. Kanina ko pa po inuulit-ulit ito. Dito lamang sila interesado. Hindi sila interesado sa impeachment. Interesado sila dito sapagkat maraming dapat na mabulgar, ngunit natatakot silang malaman ng buong sambayanan kung sino-sino sila. Ganun po ka-importante ang pagnig na ito. Kaya huwag kayong magtaka. Attorney Baligod, huwag kang magtataka rin kung ang pagnanakaw ay napunta na sa iba't ibang bagay pa. Malalaman mo naman, ninakaw na nga yung karapatan namin sa magano rito. Akala nila siguro hindi kami papasok sa araw nito at maniniwala kami sa kanilang ginawa. Hindi po totoo lahat yon. Alam naman ninyo, kagaya sa Ombudsman at saka kasama nila sa 11, sila ang promotor ng Bendalo. Hindi ba? Nakakalimutan nyo na ba yun? At sinang-ayunan nga yun ng pinuno ng Ombudsman. Alam na ninyo ito. Kung sila mismo ang promotor ng Bendalo, kaya nilang gawin lahat ito. Pero ulitin po namin, kahit sila po sana ang manguna dito sa pagdinig na ito, wala po kaming problema. Kung nagkakaisa lamang po kami sa kagustuhan ng mamamayan, napapanagutin po natin ang lahat nagkasa. Kahit sila po yung chairman, walang problema. Kaya lang ako na lang po ang nagsasabi sa kanila isa-isa, na tulungan nyo ako, pagtulungan natin na maayos natin ang problemang ito dahil naghihintay ang taong bayan. Hindi po ba yun ang mabuting paraan? Bakit ayaw nilang masama? At ngayon, ginagawa nila lahat ang kaya nilang gawin. Huwag lang matuloy ang salita ng bawat isa sa inyo. Pero itutuloy po natin. Attorney Baligod, yung tinatanong ko sa iyo, establish mo kung paano, saan galing ang mga dakilang mga sundalong ito, paano nila nagawa ang sinumpang salaysay, kanino sila nagtrabaho, at paano sila nagkaroon ng ganitong impormasyon para maglahad sila ngayon sa umagang ito sa harap ng komite. Salamat po, Senator Marcoleta. Halos ang buong bansa noon ay nanonood sa Senate Blue Ribbon Committee hearing na kung saan si retired Sergeant Orly Cutay nagbigay ng kanyang testimonya. At pati itong mga dati niyang kasamahan at ako ay nalaman namin kung ano ang naging trato sa kanya. At hanggang sa tuluyang nawala si Orly Gutesa. At sinubukan ko pong alamin kung ano talaga ang nangyari kay Sergeant Gutesa. At salamat naman sa impormasyon ng ilang mga kaibigan natin sa Armed Forces of the Philippines na pagkwento kung ano ba talaga. So ako po ay nag-isip na totoo kaya ang sinasabi ni Sergeant Gutesa. At doon po nagsimula na hanapin ko ang mga kasamahan niya. At meron akong kaibigan po na kaibigan niya yung dating pinakamataas sa security detail ni ding Congressman Saldico na si General Jeff Sodusta at saka si Colonel William Dominguez.
At nakausap ko po si Colonel Dominguez. At pinaunlak naman niya ako na makausap ang apat sa kanila. Pero pagkatapos po ng pag-uusap na yon, ay napansin ko na iba ang body language ni Colonel Dominguez at tayo pong mga litigator ay nakakabasa ng body language. No? Kaya noong pumunta sa comfort room ang isa sa kanila, ay sinundan ko at doon ko kinausap na kung may kailangan ka, kontakin mo ako, binigay ko yung number ko. Totoo nga po, no? After 3 days ay nakausap ko sila ulit at ipinakita sa akin yung text message ni Colonel Dominguez na dinidiscourage ang mga ito na kausapin ulit ako. Mr. Ngunit, Chairman, may I ask, Tony, active yan, si Colonel? retired na po sila. Retired na. Pati si General Sumusta. Yes, maybe we'll get the names later on, Mr. Chairman, at kung pwede next year, imbitahin natin sila. As nasabi parati ni Senator Lacson, sundan natin yung ebidensya, di ba? So as the names are mentioned, may I ask the Secretariat to take note and then maybe any member can manifest, Chairman, kung sinong dapat maimbita later on. Thank you, Mr. Chairman. So nung kumontak po nga ang isa akin, ang sinabi niya ay dinidiscourage sila ni retired Colonel Dominguez. Nakausapin ulit ako. Pero nararamdaman ko sa kanila. Hindi bali na yun. Hindi lang na-discourage. Ang totoo niyan, nakagawa sila ng Okay. pinagsamang salaysay. At ito ay pinasasalamatan sa inyo ng buong sambayanan at naging matapang kayo para magsiwalat kayo sa nalalaman ninyo. Ang gusto ko lamang talagang tindigan ninyo, lahat ng sinabi nyo rito, lahat ng nakasulat dito, ay kaya ninyong tindigan at maaari pa kayong makagawa ng detalyadong pagsasalaysay kung kinakailangan. Sapagkat nabasa ko yung ibang bahagi ito, medyo may pagka-general ang approach. Katulad halimbawa, nung sinasabi niyo rito na may mga maleta ding naibigay sa mga miyembro ng media. Wala kayong binanggit dito pero inaasahan ko na ididetalya ninyo kung sino-sino ang nabiglang maleta sa panig ng ating mass media. Napakasama po kasi ang magiging resulta, lalong-lalo na kung totoo nga sa pamagitan ninyo ni-establish natin talaga kung totoo lahat ito, saan naman kayo nakakita ang taong bayan na nagdidepende